Ang mga Pariseo at mga religious teachers ay muli natin matutunghayan na nakikipagsalungatan kay Jesus at patuloy na nagsisikap na akusahan at siraan siya. Sa katunayan nga, ayon sa pahayag ng ating teksto, may ilan na namang mga Pariseo at mga guro ng kautusan ang nagmula pa sa Jerusalem upang patuloy na magmatyag sa ministeryo ni Jesus. Ang mga Pariseo ay kilala sa kanilang mahigpit na pagsunod sa batas at mga tradisyon. Ngunit sila ay mga mapagkunwari, nagmumukhang matuwid sa panlabas, ngunit tiwali sa loob. Ang pagkukunwari o hypocrisy ay tumutukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng panlabas na anyo o kilos ng isang tao at ang tunay na panloob ng sarili, ang laman ng puso. Ang sinaunang salitang Greko na ipokrito ay tumutukoy sa mga aktor na nakasuot ng maskara. Sa talatang ito, pinupuna ng mga Pariseo ang mga disipulo ni Jesus dahil sa hindi paghuhugas ng kanilang mga kamay bago kumain. Ngunit iniikot ni Jesus ang talakayan at ipinakita na ang tunay na issue ay ang pagkakaroon ng isang malinis na puso laban sa panlabas na kalinisan. Itinuturo ng mga talata na ang tunay na karumihan ay nagmumula sa loob ng tao mula sa kanilang mga puso. At di magtatagal ay mahahayag sa kanilang panlabas na kilos. Hinahamon tayo ng ating aralin na tiyaking tumutugma ang ating panlabas na buhay sa ating panloob na kalagayan. Ang aral ay dapat nating pahalagahan at pagsikapan na magkaroon ng malinis at masunurong puso sa harap ng Diyos kaysa sa pagpapakita lamang ng matuwid na panlabas na pamumuhay tulad ng mapagkunwaring mga Pariseo. Kaya't hayaan ninyo ako na manguna sa ating pag-aaral sa sulat ni Mark, chapter 7, verses 1 to 23, na aking pinamagatang, ano ang marapat? Malinis na mga kamay o malinis na puso? Let us watch Jesus as He exposed these religious hypocrites for what they truly are. At gayon din naman sa ating lahat, hayaan natin na muling mangusap ang ating Panginoong Hesus sa puso ng bawat isa, pagkat maaaring makita mo na sa iyong pagsisikap para sa malinis na mga kamay, ikaw ay masumpungan na mayroon ka pa ring maruming puso. Minsan pa, ang ating pag-aaral ay mahahati natin sa 3 mahahalagang points. At ang una, ang problemang kinakaharap, mga talatang 1 hanggang 5. Sama-samang nagkatipon-tipon sa kinaroroonan ni Jesus ang mga Fariseo at ilang mga guro ng kautusan na nagmula sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus na kumakain ng tinapay na may madungis na mga kamay. Pinulaan nila ang mga alagad. Ito ay sapagkat ang mga Pariseo at karamihan sa mga Hudyo ay hindi kumakain maliban makapaghugas sila sa natatanging paraan ng kanilang mga kamay. Pinanghahawakan nila ang kaugalian ng mga matanda. Kapag galing sa pamilihang dako, hindi rin sila kumakain nang hindi muna sila naghuhugas ng kanilang sarili. Ito ay dahilan na maaari sa kanilang paglalakad ay may nabangga silang mga hintil na naging dahilan na sila ay maging marumi. Ituloy natin ang talata. Marami pang ibang mga bagay ang kanilang pinanghahawakan na kanilang tinanggap at sinusunod. Ito ay tulad ng paglubog ng saro, ng banga, ng mga kagamitan tanso at mga higaan. Kaya't sa verse 5, tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga guro ng kautusan, bakit hindi lumalakad ang mga alagad mo ayon sa mga kaugalian ng matatanda? Subalit kumakain sila ng tinapay na hindi naghuhugas at natatanging paraan ng kanilang mga kamay. Pinuna ng mga Pariseo at ng mga guro
ng kautusan ang mga disipulo ni Jesus dahil sa hindi paghuhugas ng kanilang mga kamay bago kumain, ayon sa mga tradisyon ng paglilinis na ritual ng mga Hudyo. Ang ritual na paghuhugas ng kamay ng mga Hudyo ay walang kinalaman sa aktwal na paglilinis ng maruming kamay for hygienic purposes. Ang tradisyong ito ng paghuhugas ng kamay bago kumain ay hindi ipinag-utos ng Diyos. Ito ay mga tradisyon ng matatanda, mga karagdagan tuntunin at paghihigpit na idinagdag ng mga pinunong Hudyo na kung ano ang nasa batas. Ang layunin ng mga karagdagang turong ito na kanilang dinagdag ay magsilbi bilang isang bakod sa paligid ng batas upang matulungan ang mga tao na hindi labagin ang mga batas na tagubilin ni Moises. Gayunpaman, ang idinagdag ng mga alituntunin ng mga tagapagpaliwanag ng batas, kinalaunan ay naging kanilang mga walang kabuluhang tradisyon. Ito ay naging pabigat sa mga Israelita na sundin, tulad ng batas na bawal tumingin sa salamin sa araw ng Sabat. Dahil kung tumingin ka sa salamin at nakita mo ang isang uban, maaari kang matuksong bunutin ito at sa ganon ay maging dahilan ng paglabag na huwag gagawa sa araw ng Sabat. At napakarami pang katawa-tawa o unreasonable rules ang idinagdag ng mga religious teachers of the law na kanilang nakaugaliang sundin. Ang problema ay ang mga tradisyong ito ng mga tao ay itinuring na katumbas at kasing halaga sa aktwal na mga utos ng Diyos. Pinatutunayan ng mga talata na lubos na pinahahalagahan ng mga Pariseo at ng mga guro ng batas ang kanilang mga ceremonial law on cleanliness kaysa sa tunay na kondisyon ng puso na siyang tinitingnan ng Diyos. Sa ating panahon, kasama pa rin natin ngayon ang mga Pariseo. Maraming mga religious leaders na uutusan ng kanilang mga members na mamuhay ayon sa kanilang mga alituntunin. Gusto nilang sabihin sa iyo kung paano ka magbibihis, kung saan maaari kang pumunta at di magpunta, kung ano ang maaari mong gawin sa araw ng Panginoon. Hindi ka maaaring magsuot ng alahas dahil ito ay makamundong bagay. Ang mga kababaihan ay di maaaring pumunta sa beach at maligo na naka-bathing suit o short at sando pagkat ito ay mahalay. So kung nais na mga kababaihang maligo sa beach, kailangan naka-long sleeve sila at long pants. Pati haba o ikli ng buhok kanilang pakikialaman. Napansin niyo ba ang isang kilalang kulto na pinamumunuan ni Wilde Almeida na ang lahat ng mga babae mahaba ang mga buhok at dapat sa araw ng pagsamba, lahat sila ay nakadamit ng puti, mababae man o lalaki man. Pati pagkain mo ay kanila ding sasabihin sa iyo ang pwede at hindi pwede mong makain. Ang tanging makapagsasabi lang na bawal na pagkain sa iyo ay walang iba kundi ang doktor mo. At ito ay batay sa resulta ng iyong blood test. Tunay na maging sa ating panahon ay marami pa ring dala-dala na turo ang mga Pariseo. Ang problema ay ang mga ito ay mga tuntunin ng tao at hindi mula sa Diyos. Kapag sinabi tuwiran ang salita ng Diyos na mali, mali ito nang walang pag-aalinlangan. Kapag ang Biblia ay tahimik sa isang issue, mayroon kang kalayaan sa Panginoon. Ngunit kailangan mong pag-ingatan ang kalayaang bigay ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay ating timbangin ang bawat pagdidesisyon na ating gagawin ayon sa mga sumusunod na guidelines na bigay ng salita ng Diyos. Una, sa 1 Corinthians 6:12, para sa akin, ang lahat ng bagay ay ayon sa kautusan. Ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Ang lahat ng bagay ay maaari kong gawin, ngunit hindi ako magpapasakop sa kapamahalaan sa mga bagay na ito. Malaya tayong gumawa ng maraming bagay na hindi ipinagbabawal ng batas ng Diyos, pagkat mayroon tayong kalayaan kay Kristo. Dahil lamang sa isang bagay na pinahihintulutan,
Hindi nangangahulugan na ito ay ang pinakamahusay o pinakakapakipakinabang na bagay para sa atin na gawin. Dapat natin isaalang-alang kung ang isang gawain ay talagang nakakatulong o hindi. At hindi natin dapat hayaan ang anumang bagay na magkaroon ng kapangyarihan sa atin o maging mas mahalaga kaysa sa Diyos. Ikalawa, sa unang Corinthians din. Ikalawa, sa 1 Corinthians 10:23. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay ayon sa kautusan. Subalit hindi lahat ng mga bagay ay kapaki-pakinabang. Para sa akin, ang lahat ng mga bagay ay ayon sa batas, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakapagpatibay. Dapat natin tanungin o isaalang-alang kung ang isang gawain ay magpapatibay sa ating pananampalataya. Pangatlo, 1 Thessalonians 5:22. Iwasan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. In short, mga kalalakihan, pag kayo ay inaya ng inyong mga co-workers na magpunta sa isang beer house with beautiful GROs, huwag na kayong sumama pa. Agad na iwasan ang mga anyayang ito. Ikaapat, 1 Corinthians chapter 8 verse 13. Kaya nga, kung ang pagkain ko nito ay makakapagpatisod sa aking kapatid, hindi na ako kakain ng laman kailanman upang hindi ako maging katitusuran sa aking kapatid. Remember, the person with all the rules is a weak believer. That is according to Romans chapter 14 verses 1 to 15. They use rules as fences to restrain their flesh, just as the ancient Jews did. Their man-made rules are not binding on you, but you are free to live for the Lord as He leads you. We must not forget, however, that we should not offend our brother in the things we do. Ang ikalawang mahalagang point ng ating teksto. Ang kinundemang problema, mga talatang 6 to 13. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, tama ang pagkahayag ni Isaiah patungkol sa inyo, mga mapag-imbabaw. Ito ay gaya ng nasusulat. Iginagalang ako ng mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sinasamba nila ako ng walang kabuluhan na nagtuturo ng mga turong utos ng tao. Ito ay sapagkat iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang mga kaugalian ng mga tao tulad ng paglubog sa natatanging paraan ng mga banga at mga saro. Marami pang ganitong mga bagay ang inyong ginagawa. Sinabi pa niya sa kanila, napakahusay ninyong magpabawalang bisa sa utos ng Diyos upang masunod ninyo ang inyong mga kaugalian. Sinabi nga ni Moises, igalang mo ang inyong ama at ina. Sinabi rin niya, ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat siyang mamatay. Subalit sinasabi niyo, kapag ang isang tao ay magsabi sa kanyang ama at ina, ang aking kaloob na salapi na kapaki-pakinabang sa inyo ay korban. Ang ibig sabihin nito ay inihandog sa Diyos. Sa gayong paraan ay pinahihintulutan ninyo siya na hindi na siya gumawa ng anumang bagay para sa kanyang ama at ina. Winawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong kaugalian na inyong ibinigay. Marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Sinasabi sa mga talatang ating binasa na ang mga Pariseo ay nagalit kay Jesus dahil ang kanyang mga disipulo ay hindi nagsasagawa ng mga ritual na paghuhugas ng mga Hudyo. Sa mga talatang ito, inihayag ni Jesus ang pagpapaimbabaw ng kanilang mga puso. Sa verses 6 to 9 ay kinondena ni Jesus ang kanilang pagiging legalismo. Inaakusahan niya ang mga lalaking ito bilang mga mapagkunwari. Binanggit ni Jesus ang sulat ni Propeta Isaiah sa Isaiah 29:13. Sinabi ng Panginoon
Ang mga taong ito ay nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang bibig, pero ang puso nila ay malayo sa akin. Inakusahan sila ni Jesus na ang kanilang pagsamba sa Diyos ay nababatay lamang sa tuntunin ng tao at di ayon sa kalooban ng Diyos. At kanilang ipinapantay ang kanilang mga tradisyon sa salita ng Diyos. Ang Mishnah, isang koleksyon ng mga tradisyon ng mga Hudyo sa Talmud, ay nagtala mas malaking pagkakasala ang magturo ng anumang bagay na salungat sa tinig ng mga rabay kaysa sa pagsalungat sa mismong kasulatan. Sa verse 8, sinabi pa ni Jesus na kanilang iniwan ang mga utos ng Diyos at pinanghawakan ang mga kaugalian ng mga tao. Samantala naman sa verse 9, sinabi ni Jesus sa kanila na pinawalang bisa nila ang mga utos ng Diyos upang mapanatili nila ang kanilang mga tradisyon. Kinondema ni Jesus ang kanilang lantarang pagpapaimbabaw. Itunuturo nila sa mga tao na ang paraan upang maging tama sa Diyos ay ang pagsunod sa lahat ng kanilang mga tuntunin. Kung magkagayon, tunay na malulugod ang Diyos sa kanila. Tunay na nalayo na sa katotohanan ang mga tinuturo ng mga Fariseyo sa kanilang mga kababayan. Hindi lamang kinondema ni Jesus ang mga taong ito sa pagiging legalismo, inilantad o inexpose din ni Jesus ang kanilang pag-iwas o pagpilipit sa kautusan ng Diyos. Sa mga talatang 10 to 13, pinakita ni Jesus kung paano nila binago ang magandang diwa ng isang mahalagang utos ng Diyos sa pagtuturo nila ng korban. Ang ibig sabihin ng korban ay a gift offered to God. Maliwanag ang ikalimang utos ng Diyos na kanilang natanggap sa Mount Sinai. Exodus 20, verse 12. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Samantala naman sa Exodus 21:17, sinasabi ang ganito, ang sinuman lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Ang idea sa likuran ng utos na paggalang sa mga magulang ay kasama ang paglalaan ng mga anak sa mga pangangailangan ng kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang pagtanda. Karamihan sa ating mga Pilipino ay naniniwala pa rin diyan, mapasa ngayon, lalo na kung kaya naman ng mga anak na tustusan ang mga kakulangan ng kanilang mga magulang. Well, itong mga nagmamagaling na mga rabay o guro ng Israel ay nakahanap ng isang paraan upang makaiwas sa utos ng Diyos na ang mga anak ay dapat sinusuportahan ng kanilang mga magulang. Kung sasabihin ng mga anak na ang kanilang pera o ari-arian ay korban, isang regalo na inalay sa Diyos, maaari lamang nilang gamitin ang pera o kanilang mga resources sa mga sagradong bagay. Kaya naman, wala silang pakialam sa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Sasabihin lang nila kay nanay at tatay na ang kanilang lahat ng resources ay nakalaan para sa Panginoon at wala silang makukuha. Ay, cold heart, di po ba? Ang isang anak na makapagsabi ng ganyan sa kanyang mga magulang. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus na ginawa nilang hindi epektibo ang mga batas ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon. Again, this same attitude still exists today. People have their rules, but they don't live by them totally. When the rules become an inconvenience, they find a way to go around them. That is called hypocrisy. Walang lumitaw na gurong tulad ni Jesus. Nagsalita siya ng may banal na awtoridad. Pinamalas niya ang kanyang soberanong kapangyarihan. Literally, tinupad niya ang buong kautusan. Gumawa siya ng maraming kamanghamanghang mga himala. Gayunpaman, hindi makapaniwala mga legalistikong Pariseo na siya ay mula sa Diyos dahil pinahintulutan niya ang kanyang mga disipulo na kumain ng hindi naghuhugas ng kanilang mga kamay. Tunay na ang mga Pariseyong ito ay mga bulaang guro ng Israel.
lubusang mapagkunwari at bulag sila sa mga katotohanan ng Diyos. Nakalulungkot ang parehong saloobin ay nasa sa karamihan ng mga tao ngayon. Maging sa malalaking denominasyon na nagsasabing sila ay mga Kristiyano. At sa pagkakataong ito, tayo ay tuturuan ni Jesus na hindi mahalaga kung ano ang iyong ginagawa sa labas. Ang tunay na espiritualidad ay kung ano ka sa loob. Ang ikatlong mahalagang punto ng ating teksto ay sa mga talatang 14 hanggang 23. Ang pagbigay liwanag sa problema. Muling pinalapit ni Jesus sa kanya ang napakaraming tao at sinabi niya sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain ang aking mga salita. Ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok sa kanya mula sa labas, kundi ang lumalabas sa kanya. Ang sinumang may tainga na nakaririnig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at nang makapasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad patungkol sa talinhaga. Sinabi niya sa kanila, "Kayo ba ay wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at ito ay idinudumi sa palikuran." Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Sinabi niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya. Ito ay sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang kaisipan, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagpatay, mga pagnanakaw, mga pag-iimbot, mga kasamaan, pandaraya, kalibugan, pagkainggit, matang masama, pamumusong, kayabangan at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nagmumula sa loob at siyang nagpaparumi sa tao. Muli sa mga talatang ating binasa, si Jesus ay nagbigay ng ilang pagliliwanag sa paksang ito. Sinabi ni Jesus sa mga tao sa verses 14 and 16 na hindi mahalaga kung ano ang pumapasok sa katawan tulad ng pagkain kahit pa di nakapaghugas ng mga kamay. Ang nagiging sanhi ng espiritual na karumihan ay ang mga bagay na nagmumula sa puso ng isang tao. Ang mga disipulo ay nalilito dito, verse 17, at tinanong nila si Jesus tungkol sa kung ano ang kanyang ibig sabihin. Binigyan ni Jesus sila ng mabilis na aral sa subject na anatomy. Sa verses 18 to 19, ipinaalala sa kanila na ang pumapasok sa katawan ay sa tiyan ang punta at idudumi lamang, at hindi ito nakakaapekto sa kanyang pagkatao. Oo, ang ibang pagkain ay maaaring maging sanhi ng sakit ng katawan, ngunit hindi ito maaaring magdulot ng sakit sa kaluluwa. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang mga panlabas na bagay ay hindi maaaring maging sanhi ng espiritual na karumihan. Sa verse 20, inihayag ni Jesus na ang espiritual na karumihan ay palaging bunga ng maruming puso. Bawat kasalanan na ating nagagawa, kasalanan man ng katawan o ng isip, ay nagmumula sa ating puso. Ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin dahil sa karumihan na mula sa puso. Ang pagsunod sa mga panlabas na alituntunin ay hindi magbabago sa puso. Ang puso ay mababago lamang sa pamamagitan ng kapanganakang espiritual. John 3 verse 3 and 7. Nagagawa ni Jesus na linisin ang maruming puso sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Nagagawa niya ang isang makasalanang tao na maging isang bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Samantala sa verses 21 to 23, binigyan tayo ni Jesus ng isang bahagyang listahan ng mga saloobin at pagkilos na nagdudulot ng espiritual na karumihan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Suriin natin ang listahang ito ni Mark at tingnan kung ano ang kalagayan ng ating sariling mga puso ngayon. Masamang kaisipan. Ito ang ugat ng lahat ng sumusunod sa listahan.
Kapag ang isang masamang puso ay nag-isip ng masasamang hangarin, ang masamang tao ay isa sa katuparan ang mga ito. Pangangalunya, ang pinagbabawal na sexual na aktibidad ng mga taong may asawa, pakikiapid o fornication mula sa Grekong salita na porneia, at ito ay tumutukoy sa anumang ipinagbabawal na sexual na aktibidad ng mga singles. Pagpatay o murder, ang sadyang pagkitil ng buhay ng iba. By the way, you are guilty of murder if you have hatred in your heart toward another person. 1 John 3:15. Pagnanakaw, ang pagkuha ng pag-aari ng iba para sa iyong sariling paggamit. Malawak ang sakop nito, kahit na ang di pagkakalob ng inyong tithe para sa gawain ng Diyos ay pagnanakaw din, ayon sa Malakay chapter 3 verses 8 to 9. Pag-iimbot, covetousness, isang walang kabusugan na pananabik para sa pag-aari ng iba. Kasamaan, ang salitang ito ay nangangahulugang malisya, at ito ay tumutukoy sa lahat ng mga paraan ng masamang pag-iisip na nakikita sa buhay ng isang tao. Ito ay sinasadyang mga gawa ng kahalayan. Pandaraya, ang salitang ito ay tumutukoy sa mga tusong maniobra na idinisenyo upang matrap ang isang tao para sa personal na kalamangan ng isa. Ito ay ang idea ng isang tao na nagsisikap na magtrabaho ng palihim sa ikalulugi ng ibang tao. Kalibugan, lasciviousness. Ang salitang ito ay tumutukoy sa walang pigil, walang kahihiyang pag-uugali. Ito ay isang saloobin na nagsasabing, gagawin ko ang gusto ko at wala akong pakialam kung anong iniisip ng sinumang tungkol dito. Pagkainggit at matang masama. Ito ay isang Hebreyong ekspresyon na nagsasalita ng inggit at paninibugho. Tinitingnan nito ang mga pagpapala ng iba at ninanais ang mga ito para sa sarili. Nagkakaroon ng masamang saloobin at pagkainggit kapag ang iba ay umuunlad. Pamumusong, nakapipinsala o paninirang puri ng mga pananalita na nakadirekta sa Diyos o sa tao. Ang tsismis ay nabibilang sa masamang gawain ito. Kayabangan, ang mapagmataas o pagtataas ng sarili. Ito ang saloobin na nagsasabing, tingnan mo ako, tingnan mo kung ano ang nagawa ko. Walang magaling o kasing dakila ko. Ito ay isang pagmamataas na saloobin na kabaliktaran ng pagpapakumbaba. Kahangalan, ang salitang ito ay tumutukoy sa mga taong insensitive sa moral at spiritual na bagay. Hindi nila nakikita ang kanilang mga kasalanan. Ang mga hangal na tao ay hindi kinikilala ang Diyos at walang pagnanais na makilala siya. Even if the outside is right, these things will defy you when they reside in your heart. The religious Jews did everything by the book, but they were still responsible for sending Jesus to the cross. Outwardly, they were clean, but inwardly, they were defiled. Sa ating pagtatapos, minsan may isang Sunday school teacher ng isang local church ay nagtuturo sa mga batang lalaki. Gusto niyang tulungan ng mga bata na maunawaan kung ano ang pagiging isang Kristiyano. Kaya nagtanong siya sa kanila, wika niya, bakit ako tinatawag ng mga tao na Kristiyano? Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga bata, siguro po dahil hindi ka nila kilala. Katulad ng batang iyon, palaging sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo at sa mga religious teachers kung ano sila. Sinabi din ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung ano mismo ang nasa puso ng mga tao. Sa gitna mismo ng ating teksto ay ang verse 16. Sa talatang ito ay sinabi ni Jesus, ang sinumang may tenga na nakakarinig ay makinig. Ang tanong, ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyong puso ngayon? Ang problema ng sangkatauhan ay problema ng puso. Jeremiah 17:9. Doon tayo tinitingnan ng Panginoon. 1 Samuel 16:7. Yan ang bahagi ng tao na kailangan baguhin.
Handa ka bang baguhin ni Jesus ang iyong puso? Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed. God's blessing be upon us all.